welcome po sa bawat isa. Today is a midweek service. Amen po ba? Ngayon po ay kalagitnaan muli ng week ng ating linggo. Amen. Welcome po sa bawat isa online and then dito po sa atin sa actual. Minsan pa nga po palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So yan po muli, magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo po'y muling dinako ng ating Panginoon. Naniniwala po ba tayo na tayo po'y pinili ng Diyos? Amen. Hallelujah. Pinili niya po tayo para tayo'y magbunga. Amen po ba? At anumang hingin natin sa kanyang pangalan na tiyak na ito po'y kanyang ipagkakaloob sa atin. Hallelujah. Kung tayo po'y naniniwala na tayo po'y pinili ng Diyos, kaya po tayo narito. Amen po ba? Pinili niya po tayo dahil tayo po'y kanyang mga anak. Hallelujah. So tayo pong lahat, dahil pinili po tayo ng Diyos, piliin po natin na manatili sa lugar na ito upang tayo'y kanyang katagpuin, upang tayo samahan ng kanyang banal na Espiritu. Amen po ba? Sabi nga po ng salita ng Diyos, kung meron po kayong Biblia dyan sa online at dito rin po sa actual, sabi po niya sa Juan chapter 15 verse 16. Sabi po ng Diyos sa kanyang salita, hindi ninyo ako pinili. Amen po ba? Hindi po tayo pumili sa Diyos. Kayo ang pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan na ibibigay ko sa inyo. Amen po ba? Salamat po sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So kapatid, kung ikaw man ay naniniwala na pinili ka ng Diyos, maaari mong ipikit ang iyong mata, maaari mong buksan ang iyong bibig, maging ang iyong puso. At kung ikaw ay nariyan sa kabilang sa online at dito sa actual, maaari mo ring itaas ang iyong mga kamay upang idalangin sa ating Panginoon at ipagpasalamat na tayo pinili ng Diyos at hindi tayo ang pumili sa Kanya. Dahil sa pagkapiling ito, tayo po'y narito at pinili po natin na dumako sa lugar na ito upang magpuri at magpasalamat sa Kanyang pangalan. O Amang Banal, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong pagkapili sa amin, Panginoon. At anumang hingin namin sa iyong pangalan na totoong ibibigay mo sa amin, Panginoon. Lubos lang po kaming maniwala, lubos lang po kaming manampalataya, Panginoon, O Diyos. Kaya, O Diyos, sa gabing ito, salamat sa iyong mga anak na dinako mo, dinala mo sa lugar na ito, Panginoon, upang ikaw, O Diyos, ay aming luwalhatiin at pasalamatan, Panginoon. Ang iyong pangalan ay dapat nadakilain at itaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Samahan mo po ang bawat isa, Panginoon. Balutin mo ng iyong banal mong dugo. Samahan mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, sa kabuuan ng aming gawain ngayong gabi, O Panginoon. At maging, Panginoon, sa iyong salita na ibabahagi, Panginoon, ng iyong anak. Maging daluyan siya, Panginoon, ng iyong salita. Langisan mo po ang kanyang mga labi, Panginoon, upang, O Diyos, ang iyong mga anak na makakarinig nito ay hindi po kami mahiwalay sa iyo, Panginoon. Sa halip, Lord, kami po'y manatili sa iyong kaharian at paghahari sa aming mga buhay, Panginoon. Sa oras pong ito, malaya po naming ibinababa ang aming mga sarili sa ipaanan mo, Panginoon. Nagpapakumbaba at humihingi ng tawad anuman pong aming mga nagawang pagkakasala, O Diyos. Kaya, O Diyos, marapat po naming ibalik sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Sige po, ibalik ko na po sabing music team. Amen! Sino pong handa ng purihin ang ating Diyos? Hallelujah! Yan, sa gabing ito, muli niyo po kaming sabayan sa ating papuri, sa ating pag-awit para sa ating Panginoon. Actual man o online ay malaya pong sumabay sa ating papuri. Hallelujah! Kumana palakpak po natin ang ating mga kamay. Muli nating awitan ang ating Panginoon. Come on! For the Lord is my power, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. in a beautiful power. He will crush the power And bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my
Every the power of darkness underneath my feet. One more time for the Lord. The Lord is the tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a deep blue hour, you crush the devourer. And be the power of darkness underneath my feet. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, in you. I'll praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. Life is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, in you. One more time. My life is in you, yes, Lord. Strength Come on, declare it tonight. Lord, my hope is in you, Lord. In you, is in you. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, ipikit po natin ang ating mga mata ngayon at tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Ama, maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong habag, sa iyong awa, Panginoon. Hallelujah. Panginoong Hesus, muli po namin itinataas ang iyong pangalan. Muli po namin dinadakila ang iyong pangalan sa lugar na to, Panginoon. Lord, muli kang kumilos. Muli mong pagharian ang lugar na to. Muli mong pagharian ang puso, ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, muli ka naming iniimbitahan. Muli naming dinadakila ang iyong pangalan, Panginoon. Masumpungan ka nawa namin ngayong gabi, Panginoon. Maranasan namin ang iyong presensya, ang iyong Espiritu, Panginoon. Thank you, Jesus. Manahan ka patuloy sa puso, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Muli nating awitan ang ating Panginoon. Muli nating taas ang ating buhay sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pwede po ba natin itaas ang ating kamay? Tayo po'y muli magpuri sa ating Panginoon. The music fades
street boy and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you are required. Research much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It is all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry for the
the Lord. It's all about Open your heart to the Lord right now. It's all about you. Hallelujah. Jesus, I'm falling back to Come on. the heart of worship. It is all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. But it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made made. it. When it's all about you, Yes, Lord. it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than. Come on, sing with all your heart. I'll bring you more than a song. It's all about you. One more time. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you. One more time. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you,
It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin dadakilain, Panginoon. Sa'yo lamang ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng awiting ito, Panginoon, ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, Panginoon. At habang kami nabubuhay, kami susunod, kami magpupuri, kami aawit sa'yo, Panginoon. Lord, ikaw lamang ang aming tinataas, wala nang iba, Panginoon. Sapagkat dakila ka sa buhay ng bawat isa, Lord. And Lord, because you deserve all the glory, you deserve all the praises, O Lord. Hallelujah, Jesus, Lord, we love you. We praise your name forever and ever. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Napakabuti nga po ng ating Panginoon. Napakasarap pong awitan. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. So ngayon pong gabi, ready po ba ang bawat isa? Amen. Mag-thumbs up po kayo dyan sa online. Dito po sa, ayan, may nag-thumbs up pong isa. Amen. So ready po siya kasi nag-thumbs up siya. Amen. So hindi naman po lahat ng hindi nag-thumbs up hindi po ready. Alam ko po yung ready po tayong lahat. So ayan po, muli ngayon pong gabi ay makinig po tayo at huwag po nating hayaan na mabaliwala po ang ating pakikinig ng salita ng Diyos na kung saan ito po yung makakadagdag ng kaalaman po natin patungkol sa salita po ng ating Panginoon. Yan, habang nagre-ready po tayo, welcome po muli sa atin dyan sa online. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Hallelujah. Amen. Yan. Batiin mo naman yung katabi mo, mukhang malungkot ka. Amen. Yung magandang ngiti, yung sabi nga pag nagpapapicture, big smile. Amen. Hallelujah. So ayan po, yan sa mga kapatid po natin na paparating pa, kung may mga dadating pa po, yan si Brother Reggie. Amen. Amen po ba? Yan. Yan, good evening po. Yan, katulad po ng aking sinabi kanina, good evening po, Pastora Desilin, kung kayo po'y nandyan sa online, Blessed Wednesday po sa inyong lahat. Hallelujah. So ayan po, tawagan na po natin ang ating butihing pastor. Siya po magbabahagi ng salita ng Diyos. Palapakan po natin ang kanyang buhay. Thank you. Lahat po tayo tumayo and tayo po ay mag-praise the Lord. Hallelujah. At isama niyo rin po ako sa prayer. Hallelujah. Thank you, Father God, sa gabing ito, Panginoon, na dinako mo kami, O Diyos, sa lugar na ito upang ikaw po ay sambahin, itaas sa espiritu at sa katotohanan. Salamat po, Diyos, sa inyo pong presensya. Salamat po, Diyos, sa pinaranas mo, Panginoon, ang inyong habag, ang inyong pag-ibig, maging ang inyong kaunawaan ay pagkaloob mo, Lord, sa amin sa gabing ito, sa aming pong pakikinig ng inyong banal na salita. Gamitin mo po ako, Diyos, bilang daluyan ng inyong pong mensahe at maunawaan po namin ito, maintindihan, maisabuhay at magdala ito ng pagbabago at pagbubunga sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, I commit to you this time and all these people who are watching online and hearing actual, Lord. Salamat, Panginoon, to you alone, the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Palawan po natin ang Panginoon. Ayan, pwede na tayong maupo. Amen. Sino po excited makinig ng salita ng Diyos? Lahat ng excited, pakisabing malakas, amen. Praise the Lord. Ayan, good to see you again.
Amen. Parang kailan lang na magkakasama tayo uli. Praise the Lord. Yan po yung aking topic. Wala pa dyan. Praise God. Okay na? Sige po. Ready na po ang ating pandinig na makinig ng salita ng Diyos. At naninibago ako maghawak ng mic. Matagal akong hindi humawak ng mic. Saan yung mic natin na dito na? Ayos natin yung Brother Nico. Praise the Lord. Hindi ko alam yung mic pala dito no pala nakaganon. Okay, ngayon pong gabi, halos 99% germs-free ang mga nakikinig ngayon ng salita ng Diyos. Ay most of us, 99% ay hindi lang bagong attendee, kundi workers. And this topic is great enough for us to listen, to learn, and apply and comply sa buhay po natin. So our topic this evening po, at the middle of this week, is all about the harvest is ready and ripe. Amen. Pag sinabi pong harvest, ano pong papasok sa atin? Blessing. Bunga. Amen po ba? Pastor, pag naitinda ba yung harvest? Blessing yan, di ba? So pag sa spiritual, ang usapang harvest, yan po ay bunga. So ibig sabihin po, ang bunga daw po ay ready and ripe na. Amen. So, sino po sa inyo ang nag-try mag-harvest ng isang bunga and you're trying to impose your life and then hilaw pa kaya hindi talaga? Or in the terms sa soul winning, evangelism, we're trying and then excited ka na puntahan, excited ka na i-harvest, kaya lang hindi pa siya ready, hindi pa siya ripe, and then nadi-disappoint ka lang, di ba? Na luhaan ka lang. Pagbalik mo, wala kang nadala because hindi pa siya ready. Gusto ko i-share sa inyo yung example na mahirap talaga i-harvest ang isang fruits once siya po ay hindi pa ready. Amen. Kung sa tao, I was there before, gusto kong i-harvest, pero dahil hindi pa siya ready, makunat. Amen po. Sino sa inyo? Pabalik-balik kang pabalik-balik kang nagpa-follow up, nag-share ng Word of God, pero dahil hindi pa siya ready, ang kunat, parang ang hirap niyang dalhin sa Lord, ang hirap niyang dalhin sa home cell, ang hirap niyang dalhin sa church. Amen po ba? Tanungin mo yung katabi mo, sino ba ang naghirap sa'yo? Kasi kung meron, makunat ka din dati. Ba? Kung merong naghirap sa'yo dati, patunayan na ikaw din naman makunat. Agyaman na kanyak-kanya, awanti nagrigrigat kanyak. I'm forced by situation, yung nagkasakit yung tatay ko, and then isang preachingan lang sa akin, sumunod agad ako. You know what? Because I am ready and ripe. Palapan niyo muna natin si Lord. Amen po ba? Amen. So yan ibig sabihin niya na alam niyo maganda palang magpunta doon sa mga lugar na katulad niyan, na bagyo, na baha, namatayan, na may sakit. Alam niyo magandang mag-preach doon. Magandang mag-soul winning, mag-follow up because they are ready and ripe. Pero minsan pagka try mong mag-share diyan sa mga namamasyal sa Bornham, mga nagde-date, wala magagalit pa siya kasi disturbo ka Kahit maganda yung ino-offer mo, so they are not ready, they are in love, okay? Nakatry na kayong yung mga namamasyal tapos dinidisturbo mo, pwede ba mag-share sa'yo? Parang ang hirap nila, pero punta ka doon sa mga nasasaktan, luhaan, mga bigo, yung mga gano'n, kaka-break lang, kakatanggal sa trabaho, amen? Naghahanap ng trabaho, nasisanti sa trabaho. Those people are signs that they are ready and ripe. Okay? Mga ano lang mga literal na example, pero pwedeng-pwede. Amen. Yung, halimbawa, paulit-ulit kang nakaranas ng mga pagsubok, tapos hindi ka nakikinig, tapos nakita mo na yung tao nito parang down na down siya, and then that's the time na they are ready and ripe. Pwede silang makinig sa iyo at pwede mo silang ma-harvest. So, sa ating po introduction, sabi dito, the Lord demands a responsible harvester, laborer,
worker, the willing to pick up and preserve the harvest because they are already ripe. Amen po ba? So yung the greatest demand nowadays, yun, may lindol, di ba, gano'n. Daming harvest ngayon kasi ang tao ngayon, takot na takot. Are you with me mga kapatid? Lalo pang sinasabi sa prophecy na tapos na yung Mindanao, saka Visayas, susunod na naman yung Luzon. So, habang yung tao ngayon takot na takot, ito yung panahon na mag-plan tayo ng Word of God sa kanila. Amen po ba? Or kayo po, minsan na tayong natakot, and then suddenly, nagbasa ka ng Bible, the Bible become an encouragement sa ating pong mga buhay. So ngayon, madami po mga nangyayari sa lugar natin. Buti na lang, nung dumaan si Uwan, and then, hindi worse ang nangyari sa ating pong syudad. Pero, laging may mga unexpected ngayon na sakuna eh. Ito yung season, November to December, ito yung season na talagang hinog na talaga yung harvest. Ready. Amen po ba? Dahil ready na yung harvest, yung demand ni Lord, naghahanap siya ng isang responsible harvester o laborer o worker. Yung pare-pareho yan. Yung word na harvester, laborer o worker. Pero ang pinakamatinding word daw po dyan, yung laborer. Alam niyo yung word na laborer? Amen. Yung akala mo nag-harvest ka, pero naghihirap ka din to continue doing your work in the Lord. Yan yung pinakamatinding word dyan, yung the word laborer. Amen mo ba? Hindi yung nagpupordiya na 350 or 500 a day. Kundi yung tinatrabaho natin dyan, yung harvest dahil hinog na. So, tinagalog ko po ito lahat. Sabi po dito, tandaan, sorry po. Medyo nag-ano yung aking cellphone. Okay. Sabi po, kung walang mang-aani na mag-respond sa tawag ng Diyos, posibleng mabulok ang mga hinog na anihin. Totoo po ba yan? Amen. Hindi ko makalimutan ito. Testimony ito ng ating senior pastor sa Masbate. Ngayon, patay na po siya. You know that. Nagkaroon po siya ng vision o panaginip. At ito yung panaginip niya. Doon daw po sa compound namin, sa area namin doon, nakita niya daw po na puro palay. Parang yung mga bahay na translate into palay. O sa Ilocano, rice, no? Ay, inapoy, no, may loto. Pagay. Of course, I know, pagay. So, puro na daw po palay doon sa area namin. And then, meron pong word, merong command sa kanya na ang sabi, ready na yan para sa'yo. Ikaw na lang ang inaantay. Sabi niya sa kanyang pagising niya, sabi niya, alam ko itong lugar na ito eh. Lugar na mga matitigas ang ulo. Kasama doon kami. Kasama doon yung family namin. Lugar na kung saan ay mapanuya na tao. Lugar na kung saan ay punong-puno ng bisyo. Sabi niya, saka na Lord, next month na siguro. Saka ko sila pupuntahan. Then the next month, nanaginip uli siya. Na yung lugar namin, yung compound namin, kasi marami yan eh. Nakita niya po na yung mga tanim, may mga tapak na ng tao, may mga apak na. Yung harvest, na hinog na, nakalibing na sa lupa. At sabi niya, totoo bang sa akin yan, Lord? Parang hindi naman. Saka na, sa susunod na, pagka ready na ako. So, ready na yung harvest, at yung may-ari ng harvest ay pinagkakatiwala na sa kanya. Kaya lang problema, hindi siya nagre-response. Ang tawag sa kanya, late responder. Nalunod na yung i-rescue niya, hindi na kailangan i-revive. Kasi kung yung kanyang katawan malamig na, ang kanyang kaluluwa sa langit o impyerno na, no chance na. So ito yung pinakamatindi. Ika-third month, na naginip siya uli, na yung mga harvest, ginulungan na ng kalabaw. As in, marami na. Kunti na lang ang natira. And then, sabi ng nagsugo sa kanya, sayang. Kung nung una pa lang, nag-response ka na sa utos ko, o sumunod ka na sa sinasabi ko, disin sana marami kang ani dyan. So to make the story short, nag-repent siya. Sabi niya, Lord, forgive me.
sa hindi ko pag-respond, sa hindi ko pag-obey, sa aking pagbababaya, promise, Panginoon, starting today, pupuntahan ko yung compound na yan, yung lugar na yan, na i-begin to share the Word of God. So, to make this story short, pumunta siya dun sa compound namin. At ang una-una niyang nashiran, yung tatay ko. Nung binubuksan niya na po itong Biblia, sa harapan ng tatay ko, alam niyo yung sagot ng tatay ko? Kasi June din ng pangalan, sabi na, wag na dyan June, sabi niya. Wag na dyan pare June, sabi niya sa Bible, sabi niya, mag-boxing na lang tayo. Kasi ang tatay ko, he grew up as a boxer. At si Pastor John, he's a really good boxer. At ako lang ang naka-knockout sa kanya. Nung nag-boxing kami. At simula nung na-knockout ko siya, hindi na ako nag-boxing. Baka gumanti yung mga member niya. so thank you, Brother G. Thank you, Sir Shawnee. It's not a joke. It's a reality. But salamat sa Lord, hindi ako nag-boxing. So, hindi nakinig yung tatay ko. Kumbaga, imagine niyo po, that time, mga bata pa sila eh. Ang edad nila, mga nasa 27, ang edad nila. Hindi talaga nakinig yung tatay ko, nagpiluso po lang. Sino sa inyo ang piluso po dati? Di ba, may naghirap din sa inyo, nag-labor din. So yung pastor na yun, naghirap talaga sa tatay ko. Pero alam niyo po, maniwala kasi hindi, after that sharing, then the pastor give up visiting sa bahay po namin. And then, but he never give up praying until paglipas po, paano ba? Bago ko muna ituloy yung end doon sa tatay ko, isunod ko muna yung mga pangatlong bahay na nasharean niya kasi nag-house to house siya. Yung pangatlong bahay na nasharean niya, si Lolo Itoy, yung kabag-anak namin, yung lolo namin ni Melanie. Nung sabi niya, alam mo, Chu Itoy, you need to know Jesus Christ. You need to accept Jesus as your Lord and Savior para maligtas ka. Kailangan mo si Jesus. Nung narinig niyang kailangan mo si Jesus, nagpiluso po din siya. Sabi niya, alam mo, Jun, Itoy ang nickname ko, pero Jesus ang pangalan ko. Sabi niya, I don't need Jesus. I don't need Jesus kasi ako na to si Jesus. Grabe. So, sila yung mga naapakan at nagulungan. So, ano po ang nangyari? Nagtuloy siya sa ibang bahay at wala siyang nagawa sa bahay ng tatay ko at sa bahay ni Lolo Itoy. Ibig sabihin, hindi niya na-harvest. They are ready before, but because late responder itong ating senior pastor, sila na yung mga nadaganan na ng bisyo, nadaganan na ng kung ano-ano ang nakadagan sa kanila, negativity, doubt, fear, unbelief, yung philosophic mindset, gano'n. Tapos, marami siyang na-harvest dun sa unahan. Yung tiyuhin ko na lasinggo, isa sa mga harvest. So, itong tiyuhin ko, lasinggo siya, ito yung ready naman, ito yung ready. Lasinggo siya, tapos nagkaanak siya ng babae. Tapos marami ang nagsasabi sa kanya. Kasi lasinggo siya, tapos I heard na, sorry sa term, na may bisyo, nagbababae, ganon. May nagsabi sa kanya, nako, babae pa naman yung anak mo. Tandaan mo, pag di ka nagbago, siya ang magbabayad. So itong aking uncle, talagang nag-isip siya ng mabuti. Sabi niya, naku, kailangan ko na magbago kasi hirap yung anak ko. Ang ganda pa naman siya ang magbabayad sa ginawa ko. So to make this story short, yung tito ko po, he followed that man kay Pastor Jun. Sumunod siya kay Pastor Jun. Kasama niya lahat ng 6 niyang anak saka isang asawa. So bali, 7 sila sumama. At iilan doon sa compound na yun, siguro mga around sa 100%, only 30% lang ang na-harvest ni Pastor Jun. Only 30% ang na-harvest niya. Kasi yung iba, naapakan na, ang iba, nagulungan. Ibig sabihin, nung paa pa lang, maliit pa lang ng mga problema. Pero nung ginulungan na ng kalabaw, yung mga tao doon, hindi na talaga sila nag-respond. At alam nyo, sa totoo lang, yung tatay ko, kung nag-respond sana ng maaga, hindi sana nagbayad yung aking ate. Minsan nakikinig yung ate ko. Ang nagbayad yung ate ko. She become very wild and then hindi naman responsible. Mabait yung ate ko eh. Ano naman siya, kaya lang may mga bagay doon na kung nag-respond sana yung tatay ko sa Lord, this is sana na-raise up niya as believers yung mga anak niya. Are you with me mga kapatid?
Sana, siyempre, hindi siya believer, hindi siya nag-church. Lagi siya sa inuman, yung tatay ko. Sinusundo namin lagi. Mostly yung sumunod sa akin, kaya siya yung nakaranas maglasing. Lasing na lasing. Tapos, it's amazed me because ang galing niya mag-English pag lasing. Sino sa inyo may tatay na magaling mag-English pag lasing, di ba? Okay, naging spokening dollars pagka tinamaan ni Emperador Brandy. Okay? Pagka hindi naman siya masalita, nakainom ng tando ay, tantando lang ka siya. But, alam nyo, God is good. Because this pastor, despite na yung harvest na daganan, hindi niya nakuha, he never stopped praying sa family namin. Until paglipas ng 20 years, nagka-cancer ang tatay ko sa atay. Nagka-cancer sa atay ang tatay ko. And I do believe, pag may cancer na, ready na para magpa-harvest ulit. So, nung may cancer na siya, pumunta na kami sa mga espesyalista, walang pag-asa. Yung lola ko, tinawag na si Father, wala pa rin pag-asa. Yung lola ko, tinawag na lahat ng mga magaling na albularyo sa aming pong bayan, wala rin pag-asa. Gumastos lang kami, bili-bili ng baboy na itim. Amen? Meron din doon sa amin. Kala nyo lang sa inyo dito. Kaya lang isa lang. Dito minsan 2-3. Mas marami dito. So, ang nangyari po, yung hindi ko makalimutan yun eh. Yung pinakalas na albularyo na pumunta sa tatay ko, yun yung mga nakikiusap sa mga anghel, yung mga nagko-communicate siya sa mga anghel. Siyempre, pag ikaw unbeliever, ma-amaze ka. Paniniwalaan ko at matindi to. Tapos nung nagbasa na ako ng Bible, meron din palang anghel na bumagsak. I call that fallen angels. O fallen angels. Tapos nung ginawa niyang lahat, bili kayo ng baboy, ganito. Tapos nung narinig niya sa amin, ang tatay ko meron ng stage 4 na liver cancer, biglang nagbago yung statement niya. Sabi niya, hindi na mapapagaling namin, unang anghel ang tatay mo, kasi mamamatay na siya. Sabi ko, sus, napakinggan mo lang may cancer na, stage 4 na. Pero nung mga wala pa, grabe ang lakas ng loob niya. Trying hard na i-treat yung father ko, but even I believe that is the last 3 days ng buhay niya. Kasi even the doctor says, according to the status ng liver cirrhosis, stage 4 na siya. Sa experience daw nila, that size, that kind of infection, mga 1 month na lang. So yun, buti na lang, nung nagsawa ng lula ko kaka-invite ng mga trying to treat my dad, sabi ko, ako naman ang mag-invite. Sabi ng lula ko, bahala ka kung sinong i-invite mo. Sabi ko, tawagin ko si Pastor Jun. Yung 20 years na iniiwasan ng tatay ko. So nung pumunta si Pastor Jun sa bahay, kasama ang mga disciples niya, kasama yung mga Muslim matatanda ang sumasama sa kanya sa mga prayer sa mga may sakit and evangelism. So walang magawa ang tatay ko, hindi na makapilusopo, hindi na makarason, hindi na makaiwas. And then wala siyang magawa kundi makinig, magsisi, manampalataya, tumanggap sa Lord. And then pagkatapos, believe din ako sa mga taga-church. Grabe. Kahit mamamatay na siya, hindi na nga makabangon. Pinanalangin pa rin in Jesus' name. I rebuke the cancer. I rebuke the sickness. Grabe ang mga prayer nila. Sabi nagtatatak. Tindi ng ano nila. Pero ako alam ko na mamamatay na yung tatay ko kasi grabe, worse na, hindi na makabangon. But you know, 2 types of miracle na nakita ko na nag-effect sa aming pananampalataya ng mother ko. Yung ginawa nitong pastor ni ito with his team. Nung pag-alis ni pastor, tinawag ako ng tatay ko. Kasi ang pangalan ko sa tatay ko, Junior, sabi niya. Junior, halika nga dito. Sabi ko, bakit pa? Naupo ako sa tabi niya. Sabi niya, alam mo, ang ganda ng sinishare ni Pastor Jun, ngayon ko lang na-realize na may sakit na ako. Sana, noon, pinaniwalaan ko siya. At sabi niya, kung mabubuhay ako, gusto ko magpastor. Pero huli ng lahat, may cancer na ako. Totoo, ramdam ko pag namatay ako bukas makalawa, palangit ako. Pero prostrate ako for 2 things. Number 1, sabi niya, hindi man lang ako nakapag-share ng verse sa inyo, na mga anak ko. Sa family natin, sa kapatid ko, kasi panganay siya. At sabi niya, hindi man lang nakin kayo mapapaaral na kasi mamamatay na ako. Alam mo sabi ko sa tatay ko,
Di bali pa, pag namatay ka, palangit ka naman. Ako nang bahala sa mga kapatid ko. Paaralin ko yan lahat. Sa mga kapatid mo, sa kapatid ko, shisharen ko yan ng Word of God. At ang matindi doon, sabi ko, ako ang magpapastor. Kasi gusto niya magpastor. Sabi niya, pag mabubuhay ako, gusto ko magpastor. Mag-share ng Word of God. Then sabi ko, di bali, pag namatay ka, ako ang magpapastor. So to make this story short, 3 days, namatay siya. And then after 2 days, bumalik uli si Pastor Jun, nag-service sa lamay ng tatay. Thank you, Brother Jason. Thank you, Brother Nico. So, nung nilalamayan na yung tatay ko, bumalik si Pastor Jun. So, in short, medyo, sabi ko sa inyo kanina, kahit may patay, hindi lahat ready and ripe eh. Kasi kung iba nagda-doubt, ang iba galit sa Lord, kasi yun ang naramdaman ng family ko, kasi sabi nila, my dad is very young, 47 lang, tapos mamamatay na. O namatay na. So nung si Pastor John nag-preach, sabi niya, hindi ko makalimutan yung 2 linya ng kanyang preaching, sabi niya, kayo na mga walang tatay, huwag kayong mag-alala, sapagkat ang Diyos ay tatay ng mga walang tatay. At tinuro niya yung nanay ko, ikaw naman Ning, sabi niya, ang Diyos, sabi niya, ang nag-iingat at nagpoprotekta sa mga balo. And then after his preaching, mahaba ang preaching niya, and then pinatayo niya kami. Sabi niya, and I'm the only person na tumayo na nag-response because I am ready and ripe the time. Once we response, tapos ready and ripe yung harvest, nag-response tayo sa utos ng Diyos, at may 1 o 2 dyan na ready and ripe, maha-harvest natin yan. Mapipick up natin yan, mapipreserve natin yan. I am the only person na nag-response sa family namin. So, sabi niya, kung gusto mo siya maging tatay, gusto mo siya mag-protect sa'yo, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang pangalan niya, si Jesus. So that time, I begin to confess my sin, I received Jesus, and then the very that day, until namatay yung pastor ko na yun, I never give up following Jesus Christ. At na-amaze ako, sabi ko, Lord, buti na lang, I am ready and ripe. And there's a man na nag-response again. At maniwala ko sa hindi, I am, on that funeral service, I am the only one na nag-church for the last 3 years. Paglipas ng 2 years, samahan na itong mga kapatid ko. 1 year pa lang kasi malilit, madaling hilahin eh. Siyempre, bigyan mo lang yan ng 20 eh. Tara, church tayo. Offering mo yung 10, bahala ka na sa 10. Good deeds yun, di ba? Hindi mo kailangan, mga bata, hindi mo kailangan ng good news yan eh. Good deeds muna. Mabuting gawa. Tama po? Maliliwanag ang mga yan. Bilihan mo ng tsinelas, chocolate, gano'n. Susunod ng mga yan, good deeds. Ngayon, pag nag-grow na sila, gospel. Ako ang naiplan sa akin, gospel, or magandang balita, na wala na akong tatay sa lupa, meron pala akong tatay po sa langit, na sa akin ay mga alaga. Palakpakan niya muna natin sila mga kapatid. Praise the Lord. So, I begin to church, His church. Alam niyo kung ilang taon na from now? Since nung July 22, 20 years na. And it amazed me, kasi hindi ko naman talaga ito sasabihin ngayon kasi ang layo, medyo sa topic. But I do believe, a reminder ito sa atin lahat na gustong sabihin po ng Lord na kung sino man ang mag-response sa aking panawagan sa mga ready and ripe na harvest, sigurado makakakuha sila. Amen. Makakakuha sila. Isa lang ako sa na-harvest ni Pastor Jun sa family, but I'm very responsible after that. Very eager ako mag-evangelism, very eager ako magbasa ng Bible, mag-preach, and then suddenly I become a harvester on His church. I become a laborer on His church pagkalipas ng 1 taon at kalahati. I begin to invite my family, invite my friends. Pag ayaw mo, hanap ako ng iba. Because I know, they are not ready and ripe. Merong season. Okay, i-cut ko po doon. Punta ako nung kay Jesus. Kailan si Jesus, di ba? Kailan si Jesus? Anong nickname niya? Itoy, okay? Parang nakalimutan
Okay, kasi dalawang kwento to eh. My dad, Isidro, and then my lolo, Itoy. And his true name is, naalala niyo bigla, no, Jesus. Si Itoy. Alam niyo ang nangyari doon kay Lolo Isos? Okay, Lolo Itoy, hindi mo siya nag-response. Ito na. Dahil si Pastor John, nag-response siya to share kay Lolo Itoy, meron kasi nag-aayos ng net, kasi mangingisda, andun yung anak niya katabi, na nag-aayos ng net. Una-unang nag-response, yung anak ni Lolo Itoy. Palakpan niyo muna natin si Lord. Oo, yung target niya, not ready and ripe. Pero yung katabi pala, ready and ripe, yun ang nag-response at naging manggagawa ng simbahan. Again, sa malungkot na balita, si Lolo Itoy, namatay siya ng matagal. Umabot siya ng mga 84 years old. About 2 years ago, buti nang bago namatay, abay, gusto na rin magsimba lagi nung may sakit na. And then that time, he's ready and ripe. Meron nang nag-evangelize sa kanya. I think nagpabaptize pa bago namatay. Palapan po natin si Lord. Amen po ba? So, I think dito ko natapusin yung preaching ko sa testimony. Tapusin yung introduction. Okay? Introduction. Kasi totoo talaga ito. Yung ginagawa natin na to evangelize, to respond sa call ni Lord, yan po ang pinakamahalaga. Tama po? Yes, pag may kumakanta dito, pag sabi ni Brother Nico, itaas yung kamay, and we respond, taas yung kamay. Pag sabi, palakpak yung kamay, because we have the understand of whom we worship, palakpak tayo sa Lord. Tama po ba? Pag sabing luhod, luhuran lahat. Because it is a response. Pero alam niyo po, kung tayo lang po magre-response, mapa-ready or not ready pa po yan, tandaan po natin. May pwede tayong gawin. Amen po? Pagdating sa winning souls, kailangan natin mag-response. Naalala ko noon, yung tinestify ko, di ba, nung Sunday, yung kay Sister Ivy, na matagal ko nang kilala, Sister Jolie. Sabi ko, Lord, alam ko, makakasama ko ito. Pero there are time na parang inisip ko, I keep on praying. Makakasama ko dito sa church. So, ang maganda nun, sa kakapray ko, so may bonus pa, pati si Ivy pumunta dito. Kasi, ako naniniwala, hindi lang yan sa may gusto kang puntahan na simbahan o tao. May nagpi-pledge talaga ng tears, ng prayer. Nagpi-pledge. You know the word pledge? Yung hindi sumuko sa pag-pray. Sumuko man ako sa pag-follow up, sa pag-preach, but our prayer, sabi sa Bible, once they are ready and ripe, yung prayer mo saka palang mag-i-effect yun sa kanila. Or sakali man, nagpi-preach ka, pinipreachingan mo sila ng magandang balita, once they are ready and ripe, magre-response yan sila. Or tinindihan mo na sa panalangin, tinindihan mo na sa prayer, even though once they are not ready and ripe, mga let responser ang mga yan. Pero magre-response yan. Amen po ba? Either from challenges, from circumstances, either from the consequences of their choices. Ikaw, saan ka nag-response to say yes to Jesus? Ako, nag-response ako nung ang tatay ko, wala nang buhay eh. Amen. Ang mga tao pag tingnan nyo, nung panahon ni, okay, how could I say? Panahon ni Noe, did the people respond sa call ng Lord na masisave sila? Di ba hindi? Kasi nagsasaya sila, nagiinuman, nag-aasawa, namamasyal, nag-a-adventure. Walang nag-response. Ano pang kasunod? Sa panahon ni Lot, doon sa Sodom at Gomorrah, may nag-response? Ilan lang ang nag-response sa panahon ni Noe? 8. Ang kanyang mga manugang, at ang kanyang anak, at ang kanyang asawa. Correct me if I'm wrong. Research natin mamaya. Hindi ako sigurado kung 8 ba talaga. Sorry po. Yun na ako. Doon naman sa panahon ni Lot, ilan lang ang nag-response? Gaganon sana. 4 talaga ang nag-response. 4. Kaya lang yung isa doon, ang instruction ng Lord, paggugunawin na yung Sodom at Gomorrah, huwag ka nang lumingon kung anong yaman, anong mahalaga doon. Duro-diretso nang yung takbo. Yung isa, tama yung sabi sa Bible. Kung nasaan ang iyong puso,
Hindi, mali. Kung nasaan ang ating kayamanan, andun din yung ating puso. Amen. Hindi pwedeng wala ang puso mo dun sa kayamanan mo. Kung kayamanan mo si Lord, andun yung puso mo. Kung kayamanan mo, boyfriend mo o girlfriend mo, andun din yung puso mo. Kaya ako ginibab ko yung mga ganun kasi gusto ko kay Lord ang puso ko. Huwag muna tayong pumasok sa mga yan. Balik muna tayo doon. So, nangyari, lumingon siya. Paglingon niya, naging siya siyang haliging asin. Amen po. Natunaw siya. Amen. Bakit po? Kasi yan po ang picture ng mga unsaved. Minsan may mga tao na hindi na natin ma-rescue kasi namatay na. Tama po? Kahit let responder ka, pag namatay na yun, hindi tinanggap si Jesus, hindi nag-repent sa sin, we have nothing to do that. Anong kailangan natin gawin? Alangan naman magluksa tayo. Then we need to move forward. Kasi marami pang harvest na possibly ready. Amen? Nag-aantay sa pag-respond natin. Kaya sabi sa Bible, in these last days, in these last days, mas mainam pa daw po yung mga taga Nineveh. Kasi nung nag-preach si Jonas, nag-repent sila, nag-fasting sila ng 40 days and 40 nights. Amen po ba? At sila po yung nagsisi. Kaya in these last days, tatayo sila to condemn this unresponsible o mga mabato na mga tao pagbalik ng Diyos because sila nag-respond sa preaching ni Jonah. So what we need to do today, kailangan tayo mag-ready, mag-prepare, na pag sinabi ng Lord, puntahan mo ito sila, puntahan nyo, we need to ready ourselves to respond that command of God. Like ngayon lang, gusto ko mag-testify sa inyo. I was in PCBS, one of my favorite place in the whole Baguio. Alam niyo kung saan yung PCBS? Philippine Christian Bookstore. I don't like coffee shop. I don't like good taste. I don't like any place na magagastos ako ng pera. Even I don't like supermarket. I like window shopping, but I like to buy books and Bibles for people. Pag tinouch ka ng Lord, pag tinouch ka at kinukuman ka, kailangan mo mag-response. May something ka ba na parang, maniniwala ba ito sa akin? Makikinig ba ito sa akin? Pero sa akin kanina, kakaiba, nung andun ako sa cashier, nung nagbabayad na ako sa Bible, meron akong, siguro mga kaedad ni Sister Ivy, mga around 27, if I'm not mistaken. Isang dalaga na matangka din, medyo nababalisa siya, ito ba talaga ang kukunin kong Bible? Ito ba talaga bibilhin ko? Pabalik-balik siya ng gano'n, punta siya dito, balik na naman. Tapos kinukumbinsin yung kasama niya, ito ba talaga? Maganda to ah. Ako naman, paikot-ikot lang ako, nabibili ko yung gusto ko kasi may pambili ako. And then suddenly, nung babayaran na siya, sabi ko, bigla akong kinabahan. Kasi ni-remind ako ng Lord, about 4 years ago, na ando din ako sa PCBS, na merong pastor doon na paikot-ikot din, hawak niya yung Bible. Gandang Bible, King James Version, maganda yung cover. Ito naman, magandang Bible itong hawak nitong dalagang ito. And then, tinanong ko siya, sabi ko, Sister, magkano yan? Sabi niya, mga 4,000 po. Then suddenly, na-remind ako doon sa pastor na yun na pabalik-balik din. Sabi ko, anya nga yung pastor, apingahan mo nga, gatangan na ito, napintas na ito nga Bible. Amok nga Ilocano, idipay lang. So, nakapintas na ito, why you're not buying it? Ikarkararag ko pa yung arod, pastor, kasla kurang mati budget ko, gano'n na. So then, since then, sabi ko, magkano ang kulang, pastor? I pledge you half of that Bible. Si pastor talagang, hangay nga makasao. Tapos ako naman, pagdukot, kauli-uli ang pera. Kauli-uli ang pera. Pero alam nyo, it's amazed me kanina kasi, nung hindi ko pa pinipledge yung half din yung kinumit ko dun sa Bible nung dalagitan na yon, grabe yung kaba ko. Kasi, ano ba to? Sa akin lang ba to o sa'yo ito, Lord? Nung binigay ko sa kanya, alam mo yung, ang babae nanginig. Ano to? Sabi ko,
pinapashare ni Lord para dyan sa Bible mo. Because I know, mas mainam mag-invest dyan sa Book of Life. Mas mainam mag-invest dyan kasi gagamitin. Wala na, yung counter, it becomes God's encounter. Nag-iba na yung presence doon sa counter. Talagang kahit ako, ramdam ko yung presensya ng Lord. Kabang-kaba ako, tapos uminit yung katawan ko, and then suddenly, sabi ni Lord, bigyan mo rin pati yung cashier. Kasi at ito nagulat ako. Ito yung na-amaze ako. The second time na ginawa ko, at least marami pang natira sa bag ko. Nung una, ubus. So patunay lang na yung tinanim ko noon to response, ngayon pala ako nag-harvest. Totoo po, hindi ko makalimutan. Kaya sabi ko, ganun din sa kaluluwa. Kapag sinabi ng Lord, sharean mo na kasi ready siya, si Lord John, gawin mo na. Amen po ba? Amen. Minsan may mga conviction tayo na kahit hindi si Lord ang nagsasalita, dahil eager ka to share, then do it. At least you try. Either they refuse, ang importante, you respond sa conscience mo, sa eagerness mo to share the word. Palawang nga po natin si Lord. Amen. Amen po ba? Pero pag napangunahan ka ng hiya, alam nyo naman ang demonyo, hindi kumakain yan, hindi umiinom, hindi natutulog para alipinin ang mga kaluluwa. Amen po ba? Pag naunahan ka ng takot, naunahan ka ng kaba, ang demonyo walang takot, walang kaba to rip off these small souls, itong mga kaluluwa na ito. So, sana naintindihan natin ano? At least you try, you response. Amen. Kasi ang kailangan ni Lord, reliable na responder. Either laborer, workers, or tinatawag po natin na harvesters when it comes to harvest. Yes, nag-response ako the time doon kay Sister Jolie, hindi pa siya ready, but I keep on praying. Hindi ko siya nakikita. Instead of preaching her, I keep on praying. Pag nakikita ko siya, ngingitian ko lang, gano'n lang. Kamusta? Gano'n na lang Basta pinag-pray mo, pinagkatiwala mo si Lord, kay Lord. Once they are ready, they will respond. But we need to be ready. Amen po, we need to be ready. Ayaw kong tanungin kayo na, are you ready? We need to be ready. Amen po ba? Are you ready? Ay, hindi pala. We need to be ready. Kakawa si Brother Nilo. Because kahit saan ka humarap, sa east, sa west, sa south, sa north, andun yung harvest. As long as may tao dyan, either ready and ripe yan, or not ready, ang importante dyan, we are ready. Amen. Wherever you go, pag tinouch ni Lord ang puso mo at sabihin ni Lord, now is the time, then anong sasabihin mo? Lord, ikaw ba yan? Magre-response ka ba? Or papakinggan mo yung takot mo? Papakinggan mo yung fast mo? Papakinggan mo yung kaba ng puso mo? Or papakinggan mo yung tinig na maliit? Ready na yan. Amen. Minsan andun ako sa eroplano. Yung katabi ko, pag sinabi ni Lord, ready na yan. Sharean mo na. Minsan andun ako sa barko. Yung katabi ko, ready na yan. Sharean mo na. Ang point, hindi mo siya, siyempre alam mo, kung taga saan yun, hindi mo dadala sa simbahan. But the point sa evangelism, sa harvest is everywhere. Amen po ba? Either unripe, tama ba ang English ko? Or ripe. So, tingnan natin yung key verses natin. Dami ko ng testimony po, Key verses natin, Matthew chapter 9, verse 36 to 38. Si Jesus po dito ang nagsasalita in front of His disciples. Sabi po dito, nang makita niya ang napakaraming tao. Ibig sabihin, parang may piyesta. Ibig sabihin, parang may selebrasyon. Ibig sabihin, parang merong, ano yung tawag doon sa, pupunta sa isang lugar dahil may tinda. May night markets. Or day markets, di ba? Livestock. Maraming tao, nakita niya, daming tao. Pag nakakita si Jesus ng tao, ang tingin niya sa tao na hindi pa nag-response o unsaved, ang tawag dyan, harvest. Either ripe or unripe na tinatawag. O not ripe. Sabi niya, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at
litong-lito. Kama. Tumingin muna tayo. So, importante dito, to do it, to evangelize someone or somebody, ang requirements mo, kailangan meron kang vision. Amen po ba? Meron kang vision na masave ang friends mo. Meron kang vision na masave yung pamilya mo. At malalaman mong may vision ka because you always pray to God na masave sila. Palakpan po natin si Lord. Amen. You always pray. Tapos pag nakikita mo sila, nagkakaroon ka ng tinatawag compassion, yung habag. Nagkakaroon ka ng awa. Parang ganito. Think sa akin. Paano na pag ang mga tao na ito mamatay, walang Panginoon. Mamatay, wala sa kaharian ng langit. Diretso to pa impyerno. So yung word na habag dito, amen po ba? Yun yung parang kanina, yung parang kinabahan talaga ako ng sobra. Parang naghahalo kasi minsan yung takot at parang tinutulak ka na, do it now. Now is the time. Ganun. So nahabag siya, no, sapagkat sila, sila'y nanlulupaypay at litong-lito. Maraming mga tao ngayon, akala mo masaya, malusog, pero deep in their spirit, they are harassed, they are confused. When was the last time confused ka? Wala ka pang Lord sa buhay mo, wala ka pang Jesus sa buhay mo, you're very confused. Hindi mo alam kung saan ka pupuntang simbahan, sinong pastor ang pupuntahan mo. Amen po ba? Kasi sabi dito sa baba, parang mga tupang walang pastol. Amen po ba? Dahil walang responder, walang nag-shepherd sa kanila, kaya sila nang lulupaypay at litong-lito. Walang nagpapakain sa kanila ng Word of God, at walang nag-guide sa kanila, kaya sila mislead, litong-lito. Kaya katulad sila ng mga tupang walang pastol. Here comes the point. Pag nag-evangelize tayo ng tao, nalaman mong may simbahan na yan, huwag mo nang suyuin. Amen po ba? Kasi ang labas niyan, mangingisda ka sa aquarium ng may aquarium. O sa fish pan ng may fish pan. Naalala ko nung when I was in Masbate, uso yung may nakita siya, magaling yung musician dito sa kabila. Upiran ng malaki, lipat sa kabila. Nangyari ba sa mga unang simbahan? Ang wini-win, yung na-win na. Uy, maraming members sa simbahan nila. Tingnan mo lang, yayayain ko yung simbahan namin. Ang ganda ng plano niya, hindi naman nalulugod ang Diyos. Kasi ang gusto ng Lord, na mahabag tayo, hindi doon sa mga Kristiyano na. Hindi doon sa mga nagpipreach na nakatulad ko. Hindi doon sa mga magagaling ng tumugtog dyan. Hindi doon sa mga attendee na ng simbahan. Ang gusto ni Lord, napuntahan natin, ito yung mga confused, ito yung mga harassed and confused, ito yung mga nanlulupaypay, at litong-lito, ito yung pupuntahan natin. Malinaw po ba? Once we evangelize, dalawa lang ang pupuntahan natin, unsaved saka backslider. Amen po ba? Ang backslider, hindi ini-evangelize, pina-follow up. Pero ang unsaved, ini-evangelize. Ibig sabihin ng ina-evangelize, tinataniman ng kabutihan at pinapangaralan ng magandang balita. Kasi ang pinakamabuti na itanim natin, kasama ng mga mabubuting bagay, let's say, walang-wala, di pahiramin mo na walang bayad. Amen po ba? Walang pang grocery, groceryhan mo. Amen po ba? Pag nagtanong, bakit alam mo yung pangangailangan ko? Simple lang sagot mo, pinaramdam ni Lord na kailangan mo, nag-response lang ako. So ngayon, magre-response siya one day kay Lord, hindi sa'yo. Kasi kung magre-response siya sa'yo, ay, buusin natin kung anong meron dito. Pero dahil pinapront mo lagi si Lord, dahil si Lord ang naglagay ng compassion sa puso mo, dahil sila nangangailangan, tinutulungan mo. Ngayon, natuto na tayo mag-share ng magandang balita. Ano yung dala-dala natin ng magandang balita? Magandang balita patungkol sa kaharian at kagandahang loob ng Diyos. Pag sinishare mo yan, gumagawa ka ng, kasi ang good deeds is an open door para ma-plant natin ang gospel sa kanila. Are you with me mga kapatid?
Sa mga tao nito, ang kailangan natin dyan, good deeds, saka gospel about the kingdom of God and God's grace. Yan ang kailangan. Kasi pag naitanim mo sa kanila ang magandang balita patungkol sa kaharian ng Diyos, hindi na yan lito. May tamang lugar na yan na pupuntahan. Amen po ba? Pag naitanim ninyo na sa Kanya ang magandang balita patungkol sa kagandahang loob o grasya ng Diyos, hindi na yan manlulupaypay. Because God give them salvation and grace that sufficient for their needs. Alam nyo, I'm sharing you para akong binabalik ni Lord sa aking kabataan. Because during my young age, I'm about 2 years sa church, ang bilis kong mag-evangelize. Amen. Kahit walang revelation sa akin to evangelize, because of that, what we called eagerness. I call that urgency. Ang lagi kong iniisip, paano pagka mamatay ang mga ito? Paano pagka may mangyari sa buhay nila? Tapos nakikita ko naman, tapos hindi ako mag-response, baka sagutin ko sila. Pero tandaan nyo ito, pag inutusan ka ni Lord, pag hindi ka nag-response, that is your accountability to God according to Ezekiel chapter 2 and chapter 3. Diyan ako takot. Hindi ako takot sa sisiran ko. Takot ako na accountability ko yung kay Lord. I'm not putting fear sa inyo. I'm putting wisdom. Kasi baka nababaliwala natin yung pinakamahalaga sa Lord as we tackle last Sunday, yung soul matters. Sino nakalala yung soul matters? Ang pinakamahalaga kay Lord, yung kaluluwa natin, masave, at yung kaluluwa ng mga tao, masave. So, sino sa inyo ang willing mag-evangelize at mag-shepherd? Siyempre, pag na-evangelize mo, 2 things lang yan eh. Either dadalhin mo sa church, may mga ngalaga, or ikaw talaga ang magpa-follow up niyan. From time to time. Magpi-feed ng Word of God. Next verse natin, Brother Jason. Ayan. Sabi sa verse 13, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad. Sino yung sinabihan? Hindi crowd, ha? Alagad. Very specific, kasi itong mga alagad nito, I call this student, learners. O pag in English ito, disciples. Amen. Na natututo sa Panginoon. Nag-aaral sa Panginoon. Their eyes is focused on Jesus Christ, itong mga disciples nito. Ngayon, pinapasa ni Lord yung passion, yung burden sa kanyang mga disciple. Pero hindi niya muna inutusan mag-harvest. Tingnan niyo yung response ng Lord. Sabi niya, napakarami ng anihin, kama. Ano po yung marami? Yung anihin. Yung anihin na ito na marami, ibig sabihin, ready and ripe na ito. Ibig sabihin, hinog na. So, ina-explain lang ni Lord sa kanyang mga disciple na hinog na yung anihin. Walang problema sa harvest, pero may problema sa atin. Because either we are not ready or we don't want to respond. Anong sabi? Ngunit kakaunti ang mag-aani. Bakit kaunti lang mag-aani? Let's say, 20 tayo dito. Marahil kung 10% lang magre-response, 2 lang. So, maraming mabubulok na harvest. Amen po ba? Na ready. Pwedeng gulungan, pwedeng apakan. Pero what about kung tayo po, kahit sabihin natin, 20 lang tayo dito ngayon. Pero pare-pareho tayo mag-response. Marami tayong madadalang harvest sa Lord. Palapan po natin si Lord. Amen. Nasusundan po ba mga kapatid? Amen. May another thing pa si Lord na pinapagawa sa atin. Doon sa mga medyo takot, nahihirapan, mag-response. Pastor, hindi ko talaga kaya mag-preach ng good news eh. Medyo kailangan ko pa ng training and equipping. May isa kang bagay na pwede mong gawin anytime, anywhere. Pastor, ano yun? Okay, ito. Sa verse 37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng, Brother Jason, please, move forward. Ayan, verse 38, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala ng mga mang-aani. Anong gusto nyo? Prayer warrior? Kayo yung prayer warrior or kayo yung preachers of the gospel?
Okay, hatiin natin. Let's say kayo dito ang prayer warrior. Kasi, Pastor, kinakabahan pa kami. Medyo takot-takot pa kami. Ay, hindi. Tama ito. Ito yung mga takot dito. Halimbawa, ito na. Ito, mga, sabi natin, medyo kaba, medyo, kaya ba talaga namin? Parang, mahirap yata. Mahirap yata eh. Mga, ano yan, dami nang nag-evangelize dyan. Malay mo, hindi yung sinugo ng Lord. Ikaw, susuguin tayo doon. Tama po? Ngayon, may dalawa tayong pwedeng gawin. Amen po? I-intercede natin yung harvest na hindi sila maatake ng kaaway. Amen po? Hindi sila maapakan. Pangalawa, mag-pray tayo sa Panginoon na magpadala siya ng maraming mga harvester. Maraming mga mang-aani. Amen po ba? May dalawa tayong activity church. Mag-pray that the Lord of the harvest mag-send ng maraming harvester, workers, o laborers. Amen po ba? Or you present yourself. Amen po ba? I think I'm about to share this topic next week. You present yourself, Lord, here I am, Lord. Send me. Pero sabi ng Lord, after I send you, go back to your closet, then pray that I might send more workers to that harvest. Palpan po natin si Lord, mga kapatid. So every day, amen po. Kaya ba nating mag-pray every day? Anytime, anywhere, Lord. Magpadala ka pa po ng harvest. Ako medyo kabado pa ako. Padalan mo ako, Lord, ng kasama. Kasama, pupuntahan namin yan. Sino po sa inyo medyo kabado? Padadalan ka ni Lord ng kasama. Amen. Punta na tayo, bilisan ko na ito para yung mga may pasok, makahabol pa kayo bago magtapos. Kaya pa? Okay, praise God. Nalala ko pa ganitong oras sa Canada, ang gising ko alas 2:40 ng umaga. Mag-preach lang sa inyo. But anyhow, andito naman ako. Punta tayo sa ating next verse. Juan chapter 4, verse 35 to 36. Punta na tayo sa tinatawag urgency, and then ito yung gusto ko. Pag nag-response ka sa urgent na kailangan, tandaan nyo, whether you like it or not, meron niyang kabayaran. Amen. Meron niyang kabayaran. Tingnan natin. Sabi po ni Jesus sa kanyang mga disciple or even the crowd, sabi niya, hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan pa at anihan na? This is what we call yung context, kaya't ni Apo Diyos nga umisoti context from literal to spiritual para maawatan niya yung disciples na. Sabi niya, sinasabi niyo 4 months pa lang, sabi niya, anihan na. Sinasabi ko naman sa inyo, ayan. Ibig sabihin, yung mga tao, alam nila kung kailan yung harvest time. Are you with me, mga kapatid? Lagi nilang sinasabi, always 4 months, pag nagtanim ka, sino sa inyo ang walang naaani after 4 months? Kasi hindi ka nagtanim. Pero sa context sa Israel, every planting season, nagpa-plant niyan at napupursi nila kasi wala naman masyadong typhoon doon. After 4 months, may harvest. Pero sa kay Lord, gusto ni Lord na ang dinggin natin, hindi yung puro lang sa ating pong career. Amen po ba? Hello? Ilang taong ka nang na-stuck sa career, di ba? Ilang career na ang napasukan mo. But, puntahan natin yung the Lord commissioned me. The Lord commissioned me. Puntahan natin sa baba. Sabi niya, masdan ninyo ang mga bukid. Grabe kanina, yung ginamit ito, bukid. Masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. Nakita na kayo ng trigo? Talagang yung kay Pastor Jun, ang pinakita sa kanya, palay. Hinog na. Dito naman, kasi wala namang halos palay sa Israel, trigo ang ginamit. So, yung tamang context sa Bible. Hinog na daw po yung trigo, handa ng anihin. And then, pinaalala sa akin ng Panginoon ngayon, nung ako po'y nasa Masbate, way back 2009, nung ako po'y nagpapasting doon, 2009, binata pa ako at the time. And then, ako po'y nagfasting ng 2 days, and then, andun ako sa church. Kaya kung gusto niyo pong magfasting, punta kayo dito sa church. Kung magulo dun sa bahay niyo, pwede kayo magfasting dito sa church.
Take note kayo, makinig kayo ng preaching, or basta during fasting, punta kayo dito. Pag nalalaman namin may magpa-fasting dito, wala mo na maglaro dito. Kasi may naka-focus, naka-consecrate sa Lord. I was in my consecration, and then nagko-connect ako sa will ni Lord. Nag-ask ako kay Lord. Ang pinagpa-fast ko noon, Lord, what is your design sa buhay ko? What is your will? Ano yung intent mo sa buhay ko? And then suddenly, that day, after the day, during the night, nagkaroon ako ng vision that a man, very good man, he commanded me na magpunta daw po ako sa isang mabundok na lugar at mag-harvest. To make this story short, parang teleport ang nangyari. Mula sa higaan ko, binuhat niya ako papunta sa San Carlos. Literal, San Carlos. Pagdating ko doon, ang nakita ko yung mga palay na, yung butil ng palay na may takip pa, hanggang tuhod yung taas. So, kumuha ako ng pala, sinako ko, at sinaway ako nung nag-utos sa akin. Sabi niya, John, hindi pa yan ang harvest. Mga na-harvest na yan, pero hindi yan sa'yo. Sabi ko, saan mo ako inutusan? Tapos binuhat niya ako uli. At nilagay niya ako dyan sa harap ng hagdan. Literal! 2009. Nilagay niya ako sa harap ng hagdan. This building, it turns into a small field. Maliit na field. Talon. Araruhan. Tapos may nakatanim dito na mais, luya, at may nakatanim dito na, ano yung isa? Kamote. As in literal. At sabi ng nag-utos sa akin, diyan ka mag-harvest. Diyan ka mag-harvest. So paglipas po ng panahon, 2012, pumunta ako ng Boracay Island. Ang kasunod kong destination, Baguio, and then Batanes. After Baguio, Batanes. That time, tapos na ako sa Boracay. I'm about to end my mission sa Boracay. Nakatulong tayo doon sa dalawang church. Evangelism dito, evangelism doon. Tapos in-invite ako ng yung aking ex-girlfriend noon, yung doktor. Sabi niya, punta ka na ng Baguio. Sa Baguio, pero ang ganda ng paka-front niya. Hindi ko makalimutan yung sinabi niya. Punta ka sa Baguio kasi makakapagtrabaho ka doon for sure sa estado mong yan. Ma-PR ka. Ano yung sabi ng ma-PR? Hindi ko alam yung sabi ng ma-PR. Hindi naman ako ma-appeal. Ha? Ano ma-PR? Ano yung sabi ng ma-PR? Permanent residence daw. Sabi niya, pagpunta mo doon, may mangyayari talaga. At sabi niya nakasunod, makakapag-pastor ka, makakapag-evangelize. At sabi niya, andun din ako. Eh sa habag ng Diyos, pagdating ko dito, pumunta siya ng Korea. So hindi na siya ang focus ko. Ang focus ko na ngayon, yung aking calling, hindi na yung feeling ko. Hanggang sa dumating yung panahon, sabi ko, magkaroon lang ako ng pagkakataon. I will break you. Kada joke lang. I plan that day. Medyo maiwas ka ngayon, porque doktor ka na. Sige, porque ako wala pa akong pera. Minsan, ang kadate ko yung nanay niya. Kasama kong mag-evangelism dyan sa Gisad, yung nanay niya mismo. Sabi ko, I know hindi talaga siya mapapangasawa ko. And guess what? I give up that relationship. Pumunta ako sa Tagudin. Doon ako nag-pastor, doon ako nag-evangelize. And then pagkalipas ng 1 year, the Lord rewarded me ng gawain sa UP, sa San Carlos. Hanggang paglipas ng 3 years, yung maliit na church natin nalipat dyan. Yung katabi lang na building, yung daycare dyan. At yun nga, nung bumaba ako dyan sa hagdan, nakita ko itong malaking building nito. And my imagination, sabi ko, at ang laking building nito nakatago. At sabi ng Lord, tandaan mo, pagtapat ka sa akin, gagamitin mo yan para sa akin. And here we are. Palapan po natin sila mga kapatid. To God be the glory. Ang kailangan po dito, response, katapatan, kasipagan. At alam nyo, yung vision ko na yun noong 2009 sa Masbate, ang layo, no? Ito yung katuparan.
because I work on the works of the Lord, ako naniniwala merong reward. Kasi ang plan ko talaga, sabi ko, tapos lang itong relationship ko. At may church sa dito, I moved to Batanes. Pero sabi ko nga sa inyo, once you work with the work of the Lord, there is what we call worth. You know what we call worth? Sino sa inyo ang nakareceive ka ng worth something from the Lord? Because you work with the Lord. Hindi pa yan. Hindi pa yan. Mayroon pa sabi sa Bible, na hindi pa nakikita ng mata, naririnig ng tainga, na hindi pa sumasagi sa puso natin. Partial pa lang yan. May nakasilip pang napakalaki. Pag bumaba yun, mas may sobra pang malaki. Tingnan po natin. Anong kasunod? Sabi po, tingnan natin, verse 36. Sabi po dito, ang umaani, look at the word, exclusive. Ang umaani, hindi yung nagsisimba, hindi yung tumutugtog dito, hindi yung nagpipreach dito, hindi yung nag-a-usher doon. Ang topic dito, hindi yung worker sa ministry, kundi yung nag-work for the sake of soul winning. Ang topic dito. Ang umaani, sabi dito, ay tumatanggap ng kabayaran. Palapa po natin si Lord. Amen. Did God pay me? More than my dream. Palapan po natin si Lord. Amen. Kasi yung anihin na yan, sana maintindihan natin, sana matapos ko na to. Yung mga 8:30. Para pag-uwi nyo tapos. Totoo. Minsan, focus na focus tayo sa ating career, pero we become irresponsible sa calling ni Lord sa soul winning. Kaya kami sa church, pinauso namin na kahit ako empleyado sa City Hall noon, nag-church, nagsusulwin ako. Si Pastor JR, kahit siya teacher, nagpapastor, nagsusulwin, nagti-teacher sa school. Sabi ko sa kapatid ko, wag lang puro career sa teacher. One day ba, nalala niyo si Venus? Amen. Kasi yung minomodel namin, na hindi matakpan yung calling ng career. Kasi in our calling, there is a great return na si Lord ang magbibigay. Doon sa trabaho mo, marahil ang makuha mo lang doon, kung ang sweldo mo 40,000, every month lang yan, 40,000. Sipagan mo, may incentives, may kuta, yun lang makukuha mo. Pero hindi mo makukuha yung kabayaran doon sa pag-harvest mo ng kaluluwa. Usapan, Pastor, magkano? Hindi ko mabilang. Parating pala yung iba. Ganon din sa atin. Susunod na tayo, sabi po, ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran. Kasi ang inaani natin ito, kaluluwa. At anong kasunod? Hindi lang yun. May tanong ako sa inyo pong mga nagtatrabaho. Meron ba kayong na-save doon sa sweldo nyo? Kulang pa pambayad sa loan, pambayad sa Shopee, sa Lazada. Amen. Kulang pang kapital. Tama ba? Nung nag-focus ka sa career, parang kulang pa sa luho. Pero tingnan niyo po ito. Tumanggap ng kabayaran, pero ang matindi dito, kasi ang focus natin, hindi doon sa career, sa calling. Bagaman may career tayo, sabi po dito, at nagtitipo ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Palapan po natin si Lord. Ayan po ba? Kaya kayo babayaran ng matindi na malaki ng Diyos. Kasi kaluluwa, buhay na walang hanggan yung issue. Let's say, ako dito, naging milyonaryo ako dito sa lupa. Tapos pa-impyerno naman yung asawa, anak ko. Wag naman. Kaya hindi ako maagang naging milyonaryo. Kayo naman, kaya hindi kayo maagang naging milyonaryo kasi baka mapabayaan nyo na yung calling nyo. Brother Mac? Delikado si Brother Mac. Pag naging milyonaryo, baka mapabayaan na yung ministry niya, pati calling, di ba? Kaya ako, now I understand. Before I received that such half amount, kasi dinala mo na ako ng Lord dito, pinaintindi ng Lord sa akin na sabi niya, dahil hindi ka nagpabaya, may kabayaran ako sa'yo. Na yung hindi mo ini-imagine, not in your dream, I already designed because you work for me. Imagine mo, naging milyonaryo ka dito, nilibre mo lahat ng tao,
pero hindi ka nag-share ng magandang balita sa kanila, nabusog lang sila. Amen. Pero nag-share ka na ng mabuting bagay sa kanila, nag-share ka pa ng magandang balita, nabusog na sila, na-save pa sila. Palapawan natin si Lord. Amen? At akala mo, kasi nag-invest ka ng pananalapi sa mga tao nito, akala mo nawalan ka, hindi. Ibabalik yun ni Lord sa'yo, siksik, liglig, umaapa. At may savings ka pa. Yung na-save mo, mga kaluluwa na na-prepare sa buhay na walang hanggan. Pwede bang lahat tayo tumayo? At pinatayo ko lang kayo kasi pagod na kayo nakaupo. Puntahan natin yung verse natin, Brother Jason. Reading na lang to, reading. I think the message is more than enough for us to understand. Ito na. Utusan na tayo. Sino sa inyo dito ang mahirap utusan? Pag walang suhol. Ito may suhol eh. Hello? May suhol. Malinaw? May suhol. Kasi ang akala natin pag gumawa tayo sa Lord, akala natin walang kapalit. Amen po ba? Whether kumilos kayo may kapalit o walang kapalit, may balik talaga yan. Kasi kaluluwa yan eh. Amen po ba? Anong kapalit niyan? Una, sa lupa, magpapasalamat ako ngayon. Habang buhay na pasasalamat ko kay Pastor June, kahit patay na siya. At maging inuunor ko yung pamilya niya. Kasi kung hindi dahil sa tatay nila, ewan ko lang kung saan ako ngayon. Sabi ko sa inyo, nasa TV na ako. O may TV na. Kasi may bisyo. Ito, inuutosan na tayo ng Panginoon. Sabi niya, isinusugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Maraming mga tao dyan, hindi po relihiyon, hindi po Baptist, hindi po Pentecostal, hindi Methodist, hindi Roman Catholic ang nagtanim yan. Si Lord ang nagtanim niyan dito sa lupa. Nadamuhan nga lang, nagulungan ng bato, napakan. Pero sabi niya, sinusugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Sabi, iba ang naghirap. Grabe, may mga tao palang nagpipray sa kanila. May mga tao palang nagtanim ng good deeds sa kanila. May mga tao palang pabalik-balik, nag-follow up sa kanila. Pero nung nag-response ka sa call ni Lord dahil ready na sila, sabi niya, iba ang naghirap dito at kayo naman ang umaani ng kanilang pinaghirapan. Palapan po natin si Lord. Amen po ba? Marahil ang ilan sa inyo, sa iyo, Brother Mark, may naghirap. Pero ani na to eh. Sila na ito mga nakita kong mga palay na may takip. Pero yung mga tanim na maliliit, yun pa yung paghihirapan natin. It takes time to follow up, mag-home cell, mag-equip, mag-train, matinding panangis, matinding cry sa Lord, alang-alang sa mga kaluluwa nito. Ibang nagtanim, ibang naghirap, tayo umani. Amen po ba? Huwag nyo nang dagdagan na ibang nagluto, tayong kumain. Ibang usapan yon. Okay? Usapan sa corruption yon. Ito, usapang salvation. Are you following po sa likod? Tapusin na natin to. Saan na tayo, Brother Jason? Okay, tuloy natin. Basahin ko na lang ito para dito tayo lahat sa ano. Ayan, ang Panginoon ang nagbayad ng kanyang dugo at nagpakahirap sa krus para sa ikaluligtas ng kaluluwa ng tao. At tayo naman na manggagawa ang inatasan na mag-ani. Amen po ba? Si Lord yung naghirap. Siya yung naghirap, siya yung nagbayad. Tayo mag-ani, sabi po, at mangangalaga at magpreserba at nang hindi masayang ang sakripisyo ng ating Panginoon Kristo. Amen po ba? Kaya nagsacrifice si Lord sa krus. Namatay sa lahat ng mga kasalanan. Pero ang gusto ni Lord, masave sila. Kasi yung ginawa ni Lord, that's about the gospel of grace na iti-testify natin na ginawa ni Lord. Kahit makasalanan niya, natapos na ni Lord yung sala nila, we need to preach the gospel of grace para i-accept nila si Jesus, para hindi masayang yung hirap niya sa krus. Amen po ba? Whether the response or not, ang pinakamahalaga, your response to preach. Are you with me mga kapatid? Amen. Tuloy po natin yung verse natin, Lucas 10, 1-2. Pagkatapos nito, ito na, pumili ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. Ang tawag ko dito, mga matapang.
Tanong mo yung katabi mo, matapang ka ba? Kasi ang matapang, nauutusan. Tama po ba? Hindi mo kailangan utuhin, nauutusan. Tingnan nyo. Nag-evangelize sila in the absence of Christ's presence. Naririnig niyo ako mga kapatid? Minsan sabi, Pastor, hindi ko kaya mag-evangelize pag wala ka. Ay naku. Ibig sabihin, nakadepende ka sa akin. I cannot defend you too. So ito sila, si Lord, nagdepende dito sa 70. Sabi niya, bago yung puntahan ko, puntahan niyo muna. Hindi yung pagpunta niyo, dapat kasama ako. Hindi. Sabi niya, mauna muna kayo sa pupuntahan ko. And this is a test doon sa mga inutusan. Kung talagang magre-reklamo sila, kung mag-aayaw sila, magko-complain sila. But you know, to make the story short, meron ba itong sunod na verse, Brother Jason, ano? Sunod na lang po natin. Ayan, verse 2, sinabi niya sa kanila, napakarami ng anihin, ngunit kaunti ang mga ani. Idalangin ninyo sa may-ari ng ang anihin ay may-ari ng anihin, yung harvest, di ba? Kasi si Lord ang nagpagal ng mga kaluluwa. Unsaved man yan, backslider, si Lord ang nagpagal niyan. Kay Lord yan, na magpadala siya ng mga ani. Kasi ang katapat ng harvest, harvester. Ang katapat ng unsaved soul, soul winners o workers. Ito na. Dahil matapang sila, nag-respond sila, sabi nila doon, Lord, nakita namin, yung result, yung demonyo lumalayas, nabubuhay yung patay, gumagaling ang may sakit. Anong sabi ng Lord? Huwag kayong magsaya. Dahil subject sa inyo si Satanas o natatakot sa inyo, magsaya kayo una dahil ang pangalan nyo na isulat sa aklat ng buhay. Pag merong sa pangangaral natin ng magandang balita patungkol sa kaharian at kagandahang loob ng Diyos, pag merong tumanggap, na witness mo na tumanggap, nagsisi sa kasalanan, amen po ba? Automatic after that, His name, na dati sa hell, ngayon na-transfer sa heaven. Palapan po natin si Lord. Amen po ba? Another thing, dati yung pangalan niya, isa lang ang listahan ng pangalan niya. Sa PSA lang. Amen po. Ngayon, sa langit na, palapan po natin si Lord. Nasusundan po ba mga kapatid? Siguraduhin niyo po na ang pangalan niyo, hindi lang sa PSA, kundi. Okay, punta na tayo sa pagtapos. Ayan, unang gawin natin, manalangin tayo sa Panginoon na dumami ang mga manggagawa na mag-harvest ng mga anihin. Sapagkat ang katapat ng harvest ay harvester o workers. Next po. Ayan, manalangin tayo bago mag-evangelize. Importante yan. Pag hindi ka nag-evangelize, may activity ka pa rin na makakilos ang Lord. Pero pag nag-evangelize ka, kailangan dyan prayer and fasting. Kailangan prayer and fasting. Kasi pagka nag-pray and fast ka, malambot ka, madali kang mapasunod sa Lord. Marami ako nakita nag-evangelize. Trinay ko sa Masbate nun. Ako nakapasting, yung mga kasama ko hindi nakapasting. Pagdating sa mga kainan, parang gusto nang huminto doon. Pagdating, minsan may mga tumutugtog pa, gumagano'n pa yung mga ba. Pero pag nakapast ka, nakapray ka bago ka mag-evangelize, malinaw ang pandinig mo, very sensitive ka kung nasaan yung harvest. Minsan bibigyan ka pa ni Lord ng vision. I remember nung 7 days fasting natin last week. It's amazed me because the Lord remind me my original calling as an evangelist. Ang original calling ko talaga, evangelist. Hindi lang pastor. Nakita ko lang na magpa-pastor ako nung 2009 nung nakita ko itong bundok. Na-amaze ako dun sa aking pong vision. I-share ko na? Are you ready to? I think it's about time to share my vision. 2 tao ang nakita ko sa aking vision. Yung una, naghagis pa ako ng pabilog naglambat. Sorry po. Doon sa Canada, may vision din ako na nakita ko maraming mga salmon sa harap ko. Pinagawan ko ng painting yun. Pangalawa, dito na sa Pilipinas, naghagis ako ng lambat ng ganon. Ang daming nakuha. Tapos pagbaba ko ng ganyan, andun si Brother Jason sa likod ko. Sa panaginip ko during fasting. Let's go. Who will go for us? Are you sure?
Ano gusto niyo? Prayer warrior or pili tayo? But urgency, eagerness. At itong matindi, bago ako nag-preach nito, kanina nagising ako ng 1:30 ng umaga. Natulog ako ng 9:30. So, ikli lang talaga ng tulog. Wala pa akong tulog. I spent praying, reading my books, reading my Bible, and then meditating the Word of God. Kanina pagising ko, may humahawak sa kamay ko. Pastor, sasama ako. Kita ko, Sister Ivy. I know, it's my dream, but I don't know you. Basta yung puso mo. Amen? Parang, ano to? Ba't sasama ka? Kabago-bago nito, sasama. Sa panaginip ko kanina madaling araw, 1:30. There's a point akong gusto kong maintindihan po ninyo. Na it doesn't matter kung matagal ka na dito o baguhan ka, importante. Pag may nilagay si Lord sa puso mo na kuman, amen po, mag-response ka. Amen po ba? Marahil, sabi ko sa tingin ko, marahil gusto ni Ivy, may puntahan tayo, Pastor, puntahan natin. They were willing to go. Or sasama ko because I want to witness how you witness winning souls. Or that picture is all our pictures. Now we need to respond because the harvest is ripe and ready. Ang kailangan ni Lord, reliable and responsible workers na magre-response. Pero manalangin muna tayo sapagkat ang pupuntahan natin labanan, hindi libangan. Anong libangan? Tandaan natin. Pastor, puntahan tayo sa punta sa asin, maligo. Libangan yan eh. O wala nang prayer, di ba? Prepare lang pagkain. Pero dito kailangan natin mag-prepare kasi tingnan nyo, labanan ang ating pupuntahan. Amen? Bagaman bayad na ng Panginoon ang kaluluwa ng tao sa kanilang sala, ayaw pa rin silang pakawalan ni Satanas dahil mawawalan siya ng alila o alipin. Grabe, alam nyo ngayon, mapalad kayo dahil andito kayo, nagwo-worship, nakikinig ng preaching, nakalaya. Alam niyo sa bayang Israel, andun sila, alila, nung panahon nung sa Egypt, ang sabi ng Lord, punta na kayo sa ilang, i-worship niyo ako. Ibig sabihin, they are not slave na. Pero slave pa rin yung isip nila. Pero tayo po, tandaan natin, i-reach out po natin ito ng mga kaluluwa na hinahawakan ng kaaway. So warfare, war ang pupuntahan natin. Kaya kailangan natin ng matinding panalangin at pag-aayuno. Amen po ba? Amen. Next po. Last na yata yan. Ayan. Bilang manggagawa, tanongin mo katabi mo, handa ka na ba? Sabihin mo, dahil nag-aantay lang sila. Hello? Who's? Sa likod, bilang mga manggagawa, handa na ba kayo? Ba't parang nakatalikod na kayo? Parang, o ready na ba? Or ready to go? Or basta sharing back na? Huwag naman. Tandaan natin, huwag tayong matakot na kumilos sapagkat tayo sasamahan ng Diyos. I remember English ito. I don't know if this is grammatically correct or understandable naman. Tandaan nyo ito. Nabibless lang ang Lord sa mga goer, hindi sa sitter. Sabi po, I quote this from Reinhard Bonnke that God go with the goers. Amen. God go with the goers. And save with us soul winners. Huwag tayong matakot. Alam niyo kung bakit tayo takot? Kulang tayo sa prayer, kulang tayo sa fasting. Kulang tayo sa vision. At minsan, ang mga kulang sa prayer and fasting, walang vision, ang naghahari doubt, paano pag hindi sila maniwala? Paano pag umayaw sila? Paano pag nagtanong sa akin ng ganito, ganyan? Paano pag debatihin ako? Hindi, umiwas ka. Lumayo ka na. Just plant the seed. And then move away. Marami pang bahay. Nung si Paul and Silas nagpipreach, hindi pinakinggan ng Jew. Anong sabi ni Paul? Dahil hindi nyo pinakinggan, pupunta lang kami sa Gentiles. Kung hindi ka pinakinggan, huwag na makipagdebate. Amen. Because we are commanded to win souls, not to win debates. Palakpan nga po muna natin si Lord. Amen. Amen. Nasusundan po ba? Sasamahan tayo ng Diyos.
sa pag-abot ng mga kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Amen? Sino ba excited? Amen? Pag mahiya tayo, baka maunahan tayo ng kaaway. Or baka maunahan tayo ng iba. Amen? Si Lord ang nagtanim, si Lord ang naglinis, pero kailangan i-preach, ipahayag, gawin natin lahat ng mabuti at magandang balita, ipahayag natin sa kanila para ma-harvest pa natin sila. At yung mga naka-harvest natin, kailangan niya ma-preserve. Sino sa inyo napipreserve na? Kasi the only person na na-preserve, sila yung mga totoong nagsiserve. Amen. At nagsisave din ng soul. Kahit ilang taong ka na sa church, pag hindi ka na-preserve, mahirap mag-serve to save. But once na-equip ka, na-empower, you understand this context, the whole Bible, itong part na ito. Nagkaroon ka ng compassion, nagkaroon ka ng mercy, nagkaroon ka ng vision, nagkaroon ka ng direction ng Lord, command ng Lord. Now is the time. Can you raise your hands before the Lord? Kung hindi pa si Lord ang Panginoon tagapagligtas mo sa iyong buhay, follow this prayer after me. Sabihin natin, Panginoong Hesus, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Linisin mo ang aking buhay. Tinatanggap ko ikaw bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung tinanggap mo na si Lord, remember, ang pangalan ka sa lupa, may pangalan ka din sa langit. Hindi lang sa PSA, even the kingdom of God, kingdom of heaven, your name is there. Pero hindi nagtatapos doon, kayo po na matatagal na nasa aklat ng buhay ang pangalan, we have a mission. Before the end of life, we have a mission. I want you to raise your hands before the Lord. 2 hands. Magkaroon tayo ng commitment and covenant. Maalis yung fear, yung doubt, yung unbelief. And let us offer a divine service to the Lord for the sake of souls, unsaved souls and backsliders. Can you sit with me, everybody? Here I am, Lord. Send me. Send me. Palapan po natin si Lord. Maraming salamat po. Maraming workers, maraming mawibig na soul sa kaharian ng Diyos. God bless you po. Balik natin sa ating pong MC. Marami pong salamat, Pastor. Wow. Napaka-simple po ng ating salita ng Diyos na ating napakinggan. Are you ready to ripe? Amen? Ready na po ba tayong mag-ani? Amen po ba? Mag-aani po tayo ng mga buhay na kaluluwa. Amen po ba? Sabi nga po ng huling message ni Pastor, huwag po tayong matakot. Amen po ba? Dahil kasama po natin ang ating Panginoon. Every time po nalalabas po tayo. Amen po ba? So ngayon pong gabi, dadako po tayo sa ating pagbibigay. Yan. Sa atin po mga kapatid online, maaari po kayo mag-send ng inyong tithes and offering dyan po sa GCash number na nakalagay po sa ating screen. And salamat po sa ating pastor. Amen. Hallelujah. Tayong lahat nga po'y tumayo. Tayo po'y magtatapos sa atin pong gawain ngayong gabi. Amen. Tinatawagan ko nga po si Brother Jason na ipanalangin po ang ating tithes and offering and sa closing prayer na rin po. Thank you, Brother Nico. Amen. Hallelujah. Tayo po yung manalangin po sa ating ika po at ating natapos nating service ngayon, Father. Lord, salamat, Lord. Again, we come to you, Father God, sa gabing ito, Father God, na kami yung di na ako mumuli, Father God. Ngayon, Lord, na kami nakapakinig muli na yung salita, ito ay tumino, Lord, sa amin. To remember, Lord, to remind us, Lord, na kami igagamitin mo, Lord. Kami igagamitin mo to, kami isi-send out mo, Father God, to save souls, Father God. Lord, and then I know, Father God, sa amin napakinggan ngayon, Father God, may this revelation, Lord, to us is maging tumino, Lord, sa amin. And I know, Lord, Father God, na hindi to, Lord, hindi kami dito magtatapos, kundi kami ay
gagamitin mo palalo, Father God. And Lord, thank you po, Father God, sa buhay po ng aming buting pastor na iyo pong muling ginamit, Lord. And I declare, Father God, blessing po sa kanyang buhay. And patuloy niyo po siyang gagamitin. And more wisdom po para sa kanya na kami bumuti, Father God, na kami ay patuloy na lumago, Father God. And Lord, kami ay narito nagkatipon, Father God. Hindi kami nagkaroon ng waste of time, Father God, kundi ito ay kami yung dinako, Father God, hindi accident, Father God, ang lahat ng ito, kundi ito ay yung sa kalooban, Father God. Kami ay nagtipon-tipon ngayon, Father God, sa iyong pagmamahal sa amin at sa iyong habag, Father God. And Lord, ngayong gabi kami ingatan niyo, Lord, sa aming trabaho, Father God, at sa aming pagkahiwa-hiwalay ng temporary, Father God, ngayong gabi. Baon namin ang mga salitang aming napakinggan na lahat ng ito, Lord, ay papabuti alam namin, Lord, sa aming sarili, Father God. Lord, salamat, Father God, and we truly humble ourselves to you, Father God. Wala kaming pagmamalaki, Lord, kundi ang kabutihan, Lord, na inyong ginawa sa amin, Father God. Lord, kami ay humingi ng kapatawaran, Lord, kung kami po ay naging makasalanan, Lord, and I know, Father God, na will refine us, Father God, na makapag-serve kami, Father God, na hindi kami magkaroon ng anumang bahid ng alinlangan, Lord, dahil kami iyong itinalaga, kami iyong ginamit, Father God, para makapag-serve. Lord, thank you, Father God, and we honor you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Malaya po natin kamayan ng bawat isa, and God bless you po sa inyong lahat. Salamat po sa mga nakisabay. Amen. Dito po sa online, and God bless you po, and shalom everyone. Magandang gabi po.